Nagbabalik po ang Rise and Shine Pilipinas. Mga ka-RSP, isa ang eye care sa mga aspeto ng kalusugan na madalas nababaliwala. Pero alam niyo ba na milyong-milyong Pilipino ang nakararanas ng iba't ibang uri ng vision problems at ang isa sa mga kondisyon na maaaring makaapekto sa paningin, lalo na sa mga bata, ay ang strabismus o mas kilala bilang eye misalignment. Kaya para mas maintindihan po natin kung anong strabismus, makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Alex Aklan. Good morning po, Dr. Alex. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Ms. Morning, Dayan, Doc. and good morning, Sir Joshua. No? And salamat sa pag-imbita sa akin dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Doc. Thanks for joining us. Ngayong August po na ginugunita natin ang Sight Saving Month. Gaano po ba kahalaga ang campaign na ito sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman tungkol sa eye health? Okay. Just to give you a brief background, ang Sight Saving Month, nagsimula to kasi noong 1954 pa under the Proclamation number 40 of our then President Magsaysay. Nakita niya kasi yung kahalagahan ng paningin. No? So, ang ginawa niya, nilunsad niya nga itong Sight Conservation Week pa dati na eventually naging Sight Saving Month. Ang goal ng Sight Saving Month talaga is para mahikayat natin yung mga sambayan ng Pilipino na prioritize din natin yung paningin natin, mabigyan sila ng sapat na kaalaman kung paano ang tamang pangangalaga ng ating paningin at saka ma-involve natin yung ibang mga stakeholders para ma-prioritize din natin ang eye health. Okay. Well, speaking of eye health, pag-usapan natin itong strabismus o eye misalignment. Ano-ano po ba yung iba't ibang uri nito, Doc Alex? Okay. So, marami talagang uri ng eye misalignment, no? Depende sa direksyon ng mata. Okay. Meron kasi tayong tinatawag na esotropia or duling. Magkaiba kasi ang duling at saka ang banlag. Ano? Okay. Pag sinabi nating esotropia, papasok yung mata patungo sa ilong. Pag sinabi naman nating exotropia or banlag, ito ay ang direksyon ng mata palabas. Meron din tayong mga special types na kung saan pataas naman yung gana ng mata or hypertropia or pababa naman ang gana ng mata or tinatawag nating hypotropia. Okay. Bakit gano'n? I mean, mahina ba yung muscle nung isa? Anong pang explanation dyan, Doc? Bakit minsan naiiwan yung, Scientifically, yung Okay. isang eyeball somewhere? Okay. Actually, maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng strabismus ang isang tao or isang bata. No? Kadalasan, pwedeng congenital or pinanganak lang talaga sila na either duling or banlag or may problema talaga sa misalignment. Genetics play a role, no? Yung genes, malaki ang na ko-contribute niya whether maduduling or mababanlag ang isang bata. Pwede ring paralytic or paralisado yung muscle o kaya naman merong problema sa ugat ng mata na nagsusupply sa muscle. Kasi lagi kong pinapaliwanag sa mga pasyente, ang paggalaw ng mata, kinokontrol yan ng muscle at sinusupplyan niya ng mga nerves, no? Na bawat muscle may nakasupply na nerve dyan. Minsan nagkakaroon ng parang miswiring, kaya nagkakaroon ng problema sa alignment ng mata. Okay. So, Doc, nabanggit niyo po pwedeng inborn. Para dun sa mga magulang, sa kasakali man na yung anak nila, ano yung mga early signs na pwede nilang bantayan, na pwede baka mabanlag yung anak nila, na pwedeng ano rin yung treatment na pwede nilang gawin? Okay, sige. Punta muna tayo doon sa mga senyales, no, or simptomas ng isang batang may strabismus. Kapag congenital siya or in origin or kapag pinanganak, may strabismus na, makikita po kaagad ito. Kadalasan kapag sobrang pag pinanganak, naduling, makikita kaagad natin ito. Less than 6 months, mapapansin na po kaagad natin. Either duling or banlag. Okay? Meron din tayong tinatawag na parang intermittent exotropia or yung pabugso-bugso na pagbabanlag or paglabas ng mata. Ito, eventually, napapansin natin to habang lumalaki. Mas lumalala. Lalo na pag nagde-decompensate or medyo napapagod yung mata, unti-unti siyang lumalabas. Yun. Okay. So, ano po yung pwedeng treatment? Yes. Or kailangan ba inoperahan ito or ima-manage lang, Doc? Okay. So, may iba't ibang management sa strabismus, no? Depende sa uri ng strabismus. Okay? Kadalasan, just to give you an overview, no? Pwede muna kadalasan kinukuhanan muna namin ng grado, tinitingnan namin kung mayroong problema sa grado ng mata kasi isa rin yun sa maaaring magdulot ng pagkaduling or pagkabanlag kapag sobrang significant yung grado, no? Okay. Pwede rin tayong magbigay ng patching in case nagbibigay tayo ng patching or tinatakpan yung isang mata in case merong amblyopia or lazy eye na tinatawag ang isang bata.
I would just like to clarify, no, akala kasi ng mga magulang na ang lazy eye at saka pagkaduling or pagkabanlag ay iisa. Hindi po. Ang lazy eye ay isang kondisyon sa mata kung saan nasasanay ang mata ng bata na malabo. Okay? Kadalasan nagdudulot to kapag hindi nako-correct yung pagkaduling or pagkabanlag or hindi nako-correct yung tamang grado. Isa pa sa mga management na pwede natin gawin is pwede rin mag-provide ng prisms, okay? Para lang ano lang siya, temporizing measure. Ibig sabihin hindi siya permanent treatment, no? Pwede rin natin gawin kapag lahat nagawa na natin, no? Pwedeng surgery din. Pero almost always, kapag po congenital, most of the time, it is a surgical case. Surgical case. Opo. Is that the same with adults? Halimbawa po talaga napabayaan na at meron kasi mga ibang kaso na hindi naman sila sobrang duling, naiiwan lang yung isang mata, ganyan. Can this be treated for surgery or? Yes. Actually, marami din sa mga pasyente ko, no, na nasa adults nasa adult age na. Ang more of concern nila is more of cosmesis, yung magandang tingnan, no? Yes. O kaya naman naapektuhan kasi yung self-confidence nila. And that is one of the major factors kung bakit gusto nilang magpa-opera. And yes, there is hope, lalo na kung naduduling or nababanlag. Actually, sa kahit anong misalignment, if qualified, no, they can opt to do surgical intervention. Pwede po magpa-opera. Oo, kasi kahit na alam mo nung bata, yan ay nagiging source ng pagbubuli. Yes. Pagka may misalignment yung Totoo yan. mata. Ano ba yun? Pag napansin mo na ba na during childhood years or bata pa lang, pwede na agad ba i-surgery yung doc or ang management muna? Tulad ng sinabi ko, no, depende po kasi siya. Kaya importante na ma-check up sila ng masusi, no? Okay. Para malaman natin kung ano yung appropriate management. Pero I think yung gusto rin malaman ng mga ka-RSP natin, yung risk level ng eye surgery. Kasi yung iba natatakot na baka mamaya Tama naman. delikado Oo. naman, baka mabulag naman pagka ganyan. Okay. Doc. So, syempre sa kahit ano naman pong surgery, no? Kahit ano namang surgery, kahit appendix or ano, Yes. meron talagang nakaakibat na mga risk, no? Pero ngayon po kasi, at this day and age, relatively safe naman po ang magpagawa ng strabismus surgery, no? Lalo na pag mga bata, meron na rin tayo mga pediatric anesthesiologist na tumutulong sa amin para maging mas safe ang procedure. With regards naman po sa pagkabulag, relatively safe din naman po ang strabismus surgery, no? Okay. Well, ngayong siyempre ay ating Sight Saving Month. Ano po yung mga basic eye care na pwede niyo pong i-share sa ating mga cars? Okay, so kadalasan, no, lalo na sa mga magulang, sa mga bata, no, yung pagiging babad sa gadgets. Yes. Ayan, Number sana one yan. na kailangan nating gawin is iwasan natin, no, ang sobrang paggamit ng gadgets. Ideally, naglabas nga, no, less than 16 years of age dapat talaga walang anything gadgets, no. Pero kung hindi talaga maiiwasan, meron tayong tinatawag na Rule of 20-20-20. That is, after 20 minutes, you need to take a break. You look at something far away, titingin sa malayo, approximately 20 feet away for 20 seconds. No? Pero hindi kasi siya hard and fast rule. No? Mas maganda talaga frequent rests in between. Okay? Ayan. Number, isa pa, para sa good eye health, no, panatilihin natin sana ang healthy diet, okay? Siyempre, kailangan kumain ng masusustansyang pagkain, huwag abusuhin ng mata, iwasan ng mga bisyo, katulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, no? Kasi itong mga to ay nagko-contribute din sa overall eye health natin. Pati ang diabetes, no? I would just like to emphasize, kahit na strabismus ang usapan natin, no? Kapag poorly controlled po kasi ang blood sugar, lalo na pag may diabetes, pwede kasi siya magdulot ng tinatawag nating diabetic retinopathy. And unfortunately, karamihan, napapabayaan talaga ang mata kasi mas focus nila is ang ibang bagay. Pero kasi once na mabulag ka na ng dahil sa diabetes, sayang naman kasi pwede siya ma-prevent, no?
basta ang importante lang, kumonsulta sa doktor. Yung sa screen time, di lang bata ang guilty pati mga adult. Oo. Yung anti-rad, okay ba yun, Doc? Actually, Masasay ngayon yung eyeglass. ang anti-rad is there's no direct benefit, no? Ay, talaga? Oh, okay. What I always tell my patients, there is very limited evidence with regards to use of those. I actually discourage it in such a way na kasi it gives you a false sense of security. So akala natin yung mga anak natin protektado kasi stock tayo dyan ng mga nagbebenta ng mga Tapos kasi Mga nakasuot sila ng glasses, no? So, anong nangyayari, akala nila protektado, but they tend to overuse their eyes kasi akala nila protektado. Ang mahal pa naman yun. yan. So, Yes. Additional again, mo. there's limited evidence. Ayan. Okay. Mahalaga pa rin yung pahinga. Natutuwa Yes. Mahalaga pa rin yung pahinga sa mata. So, Dato, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng kaalaman at impormasyon. Dr. Alex Aklan. Thank you, Dr. Thank Aklan. you, Miss Diane. Thank you, Sir Joshua.